Kamusta mga ka-Vikings? Tara at samahan niyo akong tuklasin ang isang paraiso na matatagpuan sa Diwata Nature Resort. Ang lahat ay nandito para sa mga taong gustong maglakbay o magpahinga sa tahimik at napakagandang lugar. Mag-relax, mag-enjoy, at samahan ako sa isang kahangahangang travel adventure dito sa Diwata Nature Resort. Mga ka-Vikings, naririto tayo ngayon papalapit sa Diwata Nature Resort sa San Pablo, Laguna. Matutunghayan natin ang isang paraiso sa likod ng malalaking punong kahoy at luntiang paligid kung saan maaari tayong magpahinga, mag-relax, at muling maramdaman ang kaugnayan sa kalikasan. Sa video blog na ito, samahan ninyo ako sa isang nakaka-relax at nakakabusog na karanasan sa Diwata Nature Resort. Ipapakita ko sa inyo ang mga bagay na dapat nyo malaman at abangan, ang mga bagay na maaaring gawin, at syempre, ang kabuuang ganda ng lugar na ito. Handa ka na ba? Tara, magsimula na tayo. Panandalian kaming pinahinto ni Kuya Guard at sinamantala namin ang pagkakataong magtanong din. Ang aming tour ay isang araw lang at sinabi sa amin ni Kuya Guard na hindi kailangang bayaran ng entrance fee. Sa mga araw ng Sabado at Linggo, ang bayad para sa swimming pool ay 300 piso at sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes ay 200 at 10 piso. Inuulit ko, wala pong bayad ang entrance fee at pwedeng maglibot-libot sa loob at mag-picture-picture din. Nagulat kami na walang sumalubong sa amin na receptionist. Kung kaya naman kami ay naglakad na at gumala sa magandang kapaligiran. Nga guys, ganda naman pala ng kanilang swimming pool area. Tamang-tama sa tag-init na summer. At ang mga cottages ay free to use na kapag ikaw ay nag-swimming. Ang daming cottage at kubo sa paligid.
Dito naman ay meron silang bar. Pwede mag-order ng drinks at foods. Bawal nga pala guys magdala ng outside foods sa loob ng resort unless naka-check-in dito. Dito naman ay meron silang modernong restaurant, tamang-tama sa family or group or sa buong barkada. Guys, check nyo ito oh, ang daming koi fish at malalaki na sila. Marahil ay may pagka-Japanese inspired itong Diwata Resort. Tara, lakad-lakad tayo, check natin ang buong resort. Daming fish. Daming fish, no? Dito pala yung fish pond nila. Yun. Yun, Hapag Diwata. Ang Diwata Hapag Restaurant ay isang hidden gem para sa mga mahilig sa masarap na pagkain at tahimik na kapaligiran na matatagpuan sa Diwata Nature Resort sa San Pablo, Laguna. Pinagsasama nito ang natural na ganda ng kalikasan, pati na rin ang mainit na pagtangap o hospitality ng mga Lagunense. Ang disenyo ng Hapag Diwata ay rustic at malakubo ang bubong, at mas pinahahalagahan nito ang mga kahoy na muebles, mga tradisyonal na disenyo, at mga hanging na halaman na nagbibigay ng preskong pakiramdam habang kumakain. Ito ay bukas sa hangin, kaya makakakuha ka ng pakiramdam ng hangin sa labas habang tinatamasa ang bawat sarap ng pagkain sa lamesa. Mula sa crispy kare-kare at sinigang na bagnet hanggang sa fresh fruit shakes at mga kakanin, mayroon silang mga lutong bahay na putahe na may modernong twist sa menu. Ang mga taong nakatuon sa kanilang kalusugan at mga vegetarian ay makakahanap din ng mga alternatibo. Guys, confirmed na ito para sa aking opinyon, ito ay may pagka-Japanese inspired na resort dahil sa mga koi fish at struktura ng mga gusali sa paligid. Dumiretso kami ng lakad at dito aming natagpuan ang lugar para sa mga bata, ang Children's Playground. Wow! Ang Children's Playground ay isang simpleng lugar na magpapasaya sa mga bata. Maaaring tumakbo at maglaro dahil may slide at swings. Malinis ang kapaligiran at ang hangin ay puro. Angkop para sa mga oras ng pagsasama-sama or bonding time ng mga bata. Kaunting paalala lang po sa mga magulang, kung maglalaro ang mga bata ay atin itong gabayan, lalo na sa pag-slides at sa pag-akyat-akyat sa bahay-bahayan. Go! Go! Okay!
Grabe guys, ganda ng view oh. May mga floating kubo na free to use. Dito na lang kami magpa-serve ng in-order namin na foods. Sa ngayon, unti-unti naming nararamdaman ang gutom. Kaya, pumunta kami sa kalapit na coffee bar upang suriin ang menu. Ang hangin ay may masarap na amoy ng kape. At tiyak na mayroong something dito na swak sa aming taste buds. Naks, nag-English pa ako doon na. At habang naghihintay ng aming order, ginamit ko ang pagkakataong maglakad-lakad muna. Damang-dama ko ang preskong hangin. At sa bawat hakbang, mas lalong na-appreciate ko ang ganda ng nakapaligid sa akin. Mapayapa, berde, at punong-puno ng pakiramdam ng natural na mundo. Hanggang sa marating ko itong parang view deck na kung saan ay may taas na 3 palapag. Ang isa sa mga restaurant ng resort, isang tunay na Japanese restaurant, ay talagang kapansin-pansin mula dito. Mula sa disenyo, agad na ramdam mo ang Japan-inspired na pakiramdam. Ang isang minimalist na disenyo, mga tradisyonal na lantern, at mga accent ng kahoy ay kasama. Ito ay tila ang perpektong lugar upang kumain ng ramen, sushi, o kahit na mainit na miso soup habang nakatanaw sa isang luntiang kapaligiran. Dumaan lang kami rito ngayon, pero babalikan namin ito sa susunod. The place is almost packed. Halos wala ka ng maupuan. Ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay lamang. Ang mga tunay na Japanese na pagkain ay napakasarap dito. Ang kapaligiran ay tahimik ngunit puno ng buhay. At sa bawat pagkain, nararamdaman mo ang kasiyahan. We will definitely have lunch here the next time around. Guys, check this out. Mayroon din silang area para sa boating dito. Ito ay tila napaka-relaxing, lalo na kung gusto mong magpahinga sa isang kapaligiran ng kalikasan. Hindi ako sigurado kung ito ay libre o may bayad. Pero still, ang ganda ng vibe! Ang ilan sa mga bahagi ng resort ay patuloy na nasa proseso ng construction habang kami ay nasa aming tour. Mukhang humigit kumulang 70% pa lang ang natapos sa buong resort. Gayunpaman, nakikita mo na ang potensyal na kagandahan dito. This place is becoming absolutely something special.
I'm just soaking by the side of the pond with my other half. Simple at tahimik, ngunit sulit talaga. Sa ilang pagkakataon, ang pinaka-the best na bahagi ng paglalakbay ay is just being still with the one you love. At ito naman guys ang mga cottages, free to use lang yan, as in walang bayad. Palagay ko, mas gumaganda ang lugar na ito sa gabi. Ang buong lugar ay nagbabago sa liwanag ng warm lights, the whole place transforms. Parang may sariling magic ang gabi dito. Guys, sobrang luwag dito sa may swimming pool side. Kahit marami siguro tao, halata mong kaya pa nitong mag-accommodate ng mas marami. Perfect talaga ito for families or barkada trips. Walang siksikan, hindi masyado crowded, just chill vibes all around. Aakyatin na natin ito sa pinakamataas na lugar. I think the view from up there is even more amazing. Let's look at this place from the top. Wow! Bukod pa sa malaking swimming pool sa ibaba, mayroon ding maliliit na jacuzzis at infinity pool dito sa itaas. Hindi ko expected na may ganito kagandang lugar dito, hindi ko talaga inaasahan. Parang every corner of this place has something special to offer. Wow, I grab it from up here. The view is just breathtaking. Guys, you get to see the beauty of everything below. This is definitely worth the tour here. What we're seeing now are the restrooms here sa resort. And as you can see, everything looks brand new. Maaliwalas, malinis, at well-maintained. Thumbs up sa facilities nila. Dito naman, meron silang billiard table at dart area. Perfect para sa mga gusto ng konting friendly competition habang nagre-relax.
Good job, nice touch. It adds more fun to the whole resort experience. Check naman natin guys ang second floor nitong building. I'm curious kung anong ba meron dito sa ikalawang palapag. Ika nga, baka may hidden gem pa tayong madiskubre. Grabe guys, ang lamig sa loob. Aircon agad pagpasok. Ang ganda ng kwarto. Hotel vibes ang datingan. 5-star feel talaga ito. Mula sa setup hanggang sa amenities. Balikan na lang. Guys, check this! May parang mini library area dito. Daming libro sa ganda ng setup. Sarap siguro magbasa habang nagpapahinga. Tara, silipin natin. Wow! Okay talaga dito guys, ang comfy ng mini library. Tahimik, malamig, at ang sarap lang tumambay habang nag-swimming ang family, pang-relax talaga. Yes, wait! Both my daughter and her lola are enjoying their time here at the resort. Ang mga sandaling tulad nito ay kahanga-hanga. Generations bonding sa isang magandang lugar.
Guys, may tinatawag silang glamping area dito. Tara, silipin natin kung anong meron doon. Mapapawaw ka na sa sandaling pumasok ka sa glamping area. Ang napakaraming ilaw sa paligid, lalo na sa mga puno, pagdating ng gabi ay tiyak na napaka-magical. Ay, swim din, no? Dito muna tayo. Hello, good afternoon. Ito pala yun. 7.5 po. Pero ngayon po kasi ay naka-promo po kami, which is 25% po. So, ang bali papatak na lang po ang price ng 6,525 po. Tapos sa ano naman po, sa weekends naman po, from Friday to Sunday po, ang original price po is 10,500. Pero yun nga po, naka-promo nga po kami, which is 25% po. Kaya 7.5 na lang. Ano po, for years below po ay free? Free. Pero ilan ang capacity niyan? Ang capacity po niya ay 6. 6. Ah. Kapag po mag-add po kayo ng isang ano po, additional po, 1.5 po. Ano naman po, may kasama naman na po siyang complementary na drinks, tapos fruits po, tsaka po breakfast po. Ah, may breakfast na. Sabi nga ni Ace. Breakfast is buffet or? Head nyo? Ano po, si Miss Mariel po, si Ace po is, dito rin po, kasama rin po namin dito, butler po namin si Sir Ace po. Yung food, buffet or Namin is a la carte? po. Plated, okay, good. Tapos pwede po na sa ano po kayo, sa restaurant po or dito po kayo kakain. Ah, pwede dito. Choice pala. Yes po. Breakfast ang free, no? Opo. Ilang hectares? 30 hectares. Okay, sa kay Diwata na ano, no? Mga guess po natin. Kung kay Diwata daw po ba ito pong ano, pero hindi po talaga. Bali ang may-ari po nito ay corporation po. Ah, corporation, okay. Ayun po. Parang kaya po siya tinawag ni Diwata kasi po siya Nature po. Ah, nature. Oo nga, no? Opo. Tapos nung hindi pa po nagbo-boom si Diwata Paris po. Kung papakinggan niyo po ang Diwata, mas maganda po pakinggan. Correct. Kasi parang fairy. Opo, para kayo nasa ano po, hidden paradise po. Ayan. Tsaka mas Kasi okay. yung mga bata, hindi nyo na po kailangan sa Lamanago kasi dito lang naman po yan. Hindi naman sila maliligaw po. Diyan ba sa mga, like sa ganito or doon? Ano ba sir? Pwede magtayo ng tent doon or bawal? Bale, nagkakaroon kami lang ng additional fee sir pag ganun. Ah, pag may ganun. Pero hindi po siya ano, pinapayagan lang po namin yung mga naka-check-in sir. Ah, okay. Halimbawa kung may mga additional tent sila, may additional person sila, pwede sila magdala ng tent sir kung gusto lang nila mag-tent lang dyan. Pero yung kung halimbawa sir, hindi kayo mag-check-in, naka ano po siya, customize po. Bali yung pinakataas niya po, pwede nyo pong matagal yung curtain para kung gusto po nila mag-stargazing, ayun po, mag-stargazing po sila. Parang open yung Yes, taas open pala po niyan. yung taas po. Oo, ano. Ayun po ang ganda po sa glamping dome. Then sa ngayon po, best sa mga tanong ko po sa mga guests po, so far daw po ito daw po ang mas magandang glamping dome. Kasi meron po mga glamping dome po sa mga Batangas, Tagaytay. Doon Ayun sa po, mas maganda daw. Ito daw po so far ang mas maganda po. Glamping dome. doon sa ano, yung Then ang gandaan po nito, kompleto na po halos, may restaurant na rin po sa loob, may Filipino, Japanese, Correct. snack bar, ayun po, coffee shop. So ilan ang restaurant dito? Sa ngayon po, dalawa po. Bali meron po tayong Japanese restaurant and Filipino restaurant. Then bagong bukas po namin yung snack bar po yung sa tabi po ng pool. Ah, doon kami Bali kumain. doon na po manggagaling lahat ng pasta, pizza, burger. Ayun po. Ang sarap ng pasta, ah. May pandiwata na din po kami bagong bukas. Then yung parang ano po namin pastry. Ayun po. Meron po tayong Tsaka yung ano, yung blueberry cheesecake. Ang sarap. sarap din sir. Opo. Bali bagong bukas lang po Yung yun. in-order namin. Tsaka pasta, Then tsaka sir, coffee. magkakaroon din tayo ng spa. Target po nila ngayong month po. Spa? Yes po. You mean massage?
Yes po, may massage, Wow. foot massage, Mm. sauna, ayan po. Then meron po tayong mga alfresco na pwedeng pag-massage dyan sa labas. Kung makikita niyo po yung sa likod po na ng multi-levels, parang may mga kupong style po doon sa likod. Opo, parang Ang ganda. kinukompleto po kasi pag Halos gagawin parang all-in-one na po lahat. Napakaganda. Hotel, resort, hindi na po hotel, siya resort. lalabas pag ano. Tsaka isang nakita kong maganda, yung pang kids playground. Opo, bali sir, i-renovate pa po yung mas malaki po kids Mas park. maganda? Talaga, malaki. Ano ba? Sa likod po ng, Sa likod po ng library. Or yung coffee shop. Ah, oo, yung library. Inikot ko eh. Maganda eh. Ayun po ang gandahan dito. Yung mga barber shop, salon. Salon, meron din, oh. Mga dogs, mga cats. Ayun po, meron magkakaroon din po tayo. Lahat. Saan kaya sila na yun? As the day gradually ends, it becomes evident that Diwata Nature Resort is more than just a destination. It is a feeling, a peaceful retreat where nature welcomes you and where you make memories with the people you love. From calm mornings by the pond, to the laughter of families around the corner, and the magic of evening lights under the trees. This place has a way to touch your soul, touch your heart, and remind you of the simple joys of life. Whether you come here to unwind, reconnect, or just take a deep breath, Diwata welcomes you with open arms. So when you're ready to pause, play, and relax, and have some good foods with the entire family or friends, you know where you should go. We discovered our little piece of heaven here. Maybe you will too.